through their spiritual exhortation. Okay, huwag niyong kalilimutan, mayroong fourth element niyan na tinatawag na the Holy Spirit. Yan ang hindi nakikita na hangin, na siya actually ang nag-i-enable sa worship team na papunta ng langit, yung marinig ng Diyos doon sa trono niya yung worship natin. So huwag niyo kalilimutan na mayroon talagang Holy Spirit while nagpe-perform tayo ng praise and worship. So it illustrates John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So true worship takes flight only when every part works in harmony. Nagwo-works nga kayo in harmony, tapos lead kayo by the Holy Spirit and united in reverence. Sabi nga, in communion with the Holy Spirit, ibig sabihin na partner with the Holy Spirit. Habang nagwo-worship kayo, you are really partnering with the Holy Spirit. Hindi po pwede na nag-ano lang kayo, nag-play lang kayo. Ang ganda na nga kasi multi-tracks aided, multi-tracks assisted, ang ganda. Pero wala naman yung spirit and the truth. So kaya worship team, parating yung gawin yung ano niyan, prayer talaga na Holy Spirit guide us in unity, in communion, para makarating sa presence of God yung praise and worship namin. In summary, wings of proskuneo symbolizes the divine synergy of worship. When rhythm and harmony, the wings, melody and direction, the leader, and the Holy Spirit, the wind, unite to create one soaring act of worship towards God. Yan. So nandyan na lahat. Hindi ka na mag-worry. So all you have to do is just prepare yourself kung ano yung talent mo. Focus ka na lang doon. Hindi ka na malilimitahan. Okay? So, okay, the next slide is about, ito yung unang makikita nyo pag nagpe-play kayo ng worship song band. So, may lyrics dito. Ito yung nakikita actually ng mga band member. Yung tinatawag na chord chart. Ito yung chord chart. Nakasipra ito. Kami ang gumawa ng ano na to, may mga dynamics pa dito, mga musical notes dynamics. Yan. Bagsak o ano, yan. Bass riffs. Nandiyan yan. Basta siprado ito pag nandito na to. Pag naka-network mode ka, ito yung makikita ng band member. Tapos ito yung sinasabi kong naririnig ng church, front of house. Ito yung front of house na mixer. Dito mixer. Nakakonect ito doon sa sound system ng church, amplifier. So itong maririnig ng church. Ito naman ang band mix dito sa baba. Ito maririnig doon sa IEM, nasa left channel ito. Tapos dito naman sa lyric display, ito yung makikita ng church, yung projection. So mayroon siyang sariling lyric projection na habang nag-play siya according to the song structure, mayroon din siyang lyrics na nagsusumusunod sa song structure. For example, verse 2, chorus 1, verse 3, outro, etc. Okay. So, how do you stay on track? Ito yung traditional natin na alam, karaoke versus multitrack. So, sa karaoke naman, kung titingnan natin, mayroon tinatawag na visual highlighting of lyrics on screen. Yan. Kung nag-change yung color ng lyrics doon sa screen, doon tayo sumusunod. As compared to multitrack, so mayroon kang guide talaga dito. Naririnig mo. So sumusunod ka doon sa naririnig mo. So ito ang challenge ngayon. Mas mabilis ba yung reflex natin pag yung nakikita natin nag-change or yung naririnig natin. So ito yung skills na dapat ma-develop ng mga musicians, saka yung mga singers natin, worship leaders. Paano mo isi-synchronize? Kasi naririnig mo eh. At tawag dito audio driven, ito naman visual driven. Here you are using your visual para mag-align ka doon sa flow ng song. Dito naman naririnig mo yung audio para mag-align ka. Ito yung illustrations niya.
As the lyrics change color, yun ang ano mo, God will make a way. So dito pala seems to, hindi ka pa magsasabi na be no way. So antayin mo be no way at saka pa ano. Dito naman naririnig mo, tsaka mayroon kang chord chart na binabasa o kaya yung lyric projection doon sa screen. So in general, summary, so karaoke is visual guided, multitracks is audio guided, highlighted lyrics to naman na may vocal track to keep singer synchronized with the song. So napaka-importante yung ibang ano nga, yung mga na-try ko na gumamit ng worship song band, ang iba ayaw. Pero 1, 2, 3, 4, 5 songs, wala na. Napapansin nila na talagang mahuhuli sila or mauuna or nawawala. Kaya sinasabi ko, kailangan may guide ka talaga, may IEM ka para to stay on track or to stay in sync with the song. Imposible talaga, hindi mo kaya yon. It's not possible na maano ka. So ito pala yung founder ng worship song band, si Mark Snyder. Hindi ko pala na-mention dito na prayer, no? Sinabi ko lang it's free. So user friendly sila. Gaya sinabi ko sa introductory kanina, open siya, open format. So lahat ng mga supplier ng mga multi, pwede silang mag-supply dito. Wala siyang restriction. Free to use. Yun. Si Mark Snyder naman ay isang scientist sa L3 Harris Technology, Michigan. Okay. United States. USA ito. Ano yata ito aerospace tsaka security contractors. Scientist siya. Pasalamat tayo kay Mark Snyder kasi pre-wear yung worship song band niya. Okay. So ano ang pro at saka ano ang pro? Number 1, advantage ng worship song band is simple and low cost. Napakasimple lang niya. At saka halos low cost. May cost siya pero low lang. Kasi bibili ka pa doon sa mga TRS cable mo. TRS. Tama, TRS nga. Yung RCA cable mo, bibili ka. Pero magkano lang naman yun dito sa Pilipinas? 56 pesos ko lang binibili sa iMart yan. So, mura lang ng mga cable na yan. Ilalagay mo doon sa sasaksak mo sa computer mo. Kaya sa tablet mo or sa phone mo, pwede. So, no need for extra interface. Wala. Routing, wala. Isang stereo cable lang. Yun lang ang link mo from your player to the amplifier kung ano man yung nandoon na sasaksakan mo. Tapos keep you on track kasi mayroong vocal guide at saka count cues. Itong count cues, ito yung naririnig mo before pumasok doon sa example verse 1. Yan. So verse 2, sasabihin niya verse 2, 3, 4, chorus 2, 3, 4. Sinasabi niya before magsimula ang kanta. So ako rin, personally, naghahanap na rin ako ng mga ganon na mga cue. So, mayroon din doon sa loob na ganon. Tapos, plus the vocal guide. Yung kanta talaga nandoon at maririnig mo. Susundan mo lang. Masasanay din ng mga musician saka worship leaders natin. Easy to train volunteers. So, mas siya sa small teams saka yung tech support limited. In fact, yung worship song band PH is designed to support sa mga churches na gagamit ng worship song band remotely kahit saan banda sa Pilipinas. So mayroon na tayo mamaya i-discuss ko kung ano yung structures natin, support structures natin dito. Possible na talaga ngayon sa mga online technology natin, internet, pwede na talaga. Hindi nyo nga ako makikita personally pero gagamit kayo ng worship song band kasi hindi na kailangan ng physical presence kasi we can support you remotely. Ganun ang guarantee namin. Okay, ito naman yung disadvantage o kaya cons o challenges. Sabi ko dyan, wala nga siyang mix flexibility sa front of house kasi kung nakita nyo yung diagram kanina, left and right channel lang. So, maririnig kagad yung full band steam, right channel only yan. Tapos hindi mo ma-adjust yung levels ng pads o kaya yung mga drums, so, sobra.
Pero ma-achieve mo ito pag multi-channel ka. Ngayon, ang ginawa namin as doon sa mixer presets for both pads and song, mayroong, yun sinasabi ko kanina, doon sa mixer presets pwede mong ma-adjust yun. Pero yung tinatawag na Cipra mix at saka interlude mix, pwede mong ma-adjust yun through the notepad. So, halimbawa, bawasan mo from 10 to 7 o kaya from 5 to 3 yung level niya. Pwede mong anuan yun doon. Isang lang. Press letter E lang doon sa keyboard mo sa laptop. Nandun ka na sa notepad environment. Pwede mo nang baguhin ang number doon. From 10 to 5, example. From 10 to 7, 10 to 8. O kaya i-zero mo yung gusto mong i-zero na instrument doon. Okay? So na-address na yan doon sa sa mixer presets, yung sinatawag na no mix flexibility. Guide vocal risk. So if routing isn't done carefully, vocal track might leak into the front of house. So marinig ng kongregasyon yung verse 2, 3, 4. Yan, yung guide verse mo. Very distracting. Tama nga, very distracting nga, nagwo-worship nga. So ang operator dito, kailangan matrain siya sa band mix at saka mixer preset. Doon sa band mix, siya mag-focus doon sa naririnig ng mga, dapat yung mga chorus, bridge, mga voice, vocal guide, dapat doon lang sa band mix siya naririnig. Dito sa mixer presets, dapat naka-mute yung vocals talaga doon. So kung matrain mo ang operator, madali na lang sa worship song band kasi isang click lang yun eh. At saka mayroon siyang capability na i-memorize niya yung last na command mo sa mga mixer presets. Okay? Mono sound, if OH only gets one side of the channel, right channel lang, yung stems lang, so your track is mono. Tama, mono lang talaga, hindi stereo. Pero yung final stem mastering is acceptable. May mga plugins na kasi ngayon na pwede na siyang mapakinggan mo as kung gusto mo stereo talaga siya, parang full sound siya kahit right channel lang. Kaya pasalamat tayo sa mga plugins na available ngayon. Sa Audacity ang ginagamit ko so nandun na paglabas talaga ang ganda na ng sound, as in talaga, dahil doon sa mga plugin during mixing and mastering. So address na yan yung mono sound, hindi na yan problema. Okay, monitoring limitation. Musician other than worship leader may not hear the guide track unless you run a proper monitoring system. So dapat may IEM talaga yung worship leader saka yung mga musician. Mo talaga sila. Kasi mahirap din naman na yung worship leader lang nakakarinig. Para nga sa akin, dapat may mga musicians talaga nakakarinig. Hindi naman siguro lahat. Pero kung confident na yung mga musician na wala silang IEM, pwede rin. Pero I would advise na dapat mayroon. Para na rin sa sa synchronization, at saka wala talagang mahuhuli o kaya mauuna, at saka totally in sync talaga sa kanta. Professional scalability works fine for a small team, but if you want to grow, yan yung nga sinasabi, multi-outs pads separated, you need an audio interface. Mura na lang ngayon ang audio interface, so makakabili ka na. So pwede nating ang multi-channel output. Pero yung current setup na 2 channels, para sa akin very practical na for now. Siguro may mga church na talagang mayaman at may pera, pwede sila mag-invest nito. Yes, they can. O probably yung ibang church na mag-a-adapt nito, mayroon na silang mga multi-channel capability, pwede na rin nila i-adapt yun. So scalable ang worship song band. Okay? Ito gaya na discuss ko kanina, ito yung mga challenges